I have accepted the fact that I could die in prison. Kaninyo, ako magpabiling sulugoon. Grabe no, itong pagka-Pilipino ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang pagmamahal niya sa ating lahat ay hindi pa rin matatawaran. Na kahit nasa kanyang hindi magandang kalagayan, iniisip pa rin niya ang Pilipinas na kanyang pinagsilbihan ng 6 na taon na talagang dinibdib niya ang pagkapangulo po at ang pagkaama niya sa ating lahat. Pag-usapan po natin ngayon mga kabisdak, itong liham ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ating mga Pilipino. Dahil nga po nalalapit na ang confirmation ng charges sa kanya diyan sa ICC tungkol sa mga paratang ng mga durugista at mga komunista, mga kriminal sa kanya, di umano'y merong AJK sa kanyang nakaraang administrasyon tungkol po ito sa kontrapulbos na kanyang ginawa. At sariwain po natin itong sinabi niya na talagang lahat ng mga nanggigipit sa kanya ay mauubos lahat. Sino po yung uubos? Ang kanyang anak na nagdeklara na po kagahapon na tatakbo sa pagkapangulo. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ni Tatay Digong na yung salita niyang nabitawan na ubos silang lahat. Hindi natin alam kung anong gagawin. Ano yung punto ni Tatay Digong dito. Pero naniniwala po ako na there will be a day of reckoning. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, suportahan po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Doon na po ako nagla-live kasi pag dito, nagugurgur po tayo. At maraming salamat po muna sa mga nagpa-super thanks. Jam si J Official, Erlinda Laurente. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so simulan po muna natin itong liham ni former President Rodrigo Roa Duterte sa lahat ng maraming Pilipino. Dahil po sa kagaguhan ni Bongbong Marcos, no? Sa ginawa ho niya kay Tatay Digong na pumayag po siya, nadalhin po si Digong doon sa dahig. Kidnapping po ang sinasabi po dito ng pamilyang Duterte. At kita naman po natin yung ginagawa ng gobyernong Marcos na ito dahil tayo nakapag-live po tayo ng mga panahong iyon. At ito na nga ay marami pong mga apila ang depensa, legal team ni former President Duterte na sana magawaran siya ng interim release dahil nga po sa kanyang kalagayan. So ngayon po, si Tatay Digong ay talagang tinitingnan mo, ginigipit ng kangaroo court na ito. Naglabas po siya ng liham para sa ating mga Pilipino. Ito po, basahin ko po. At habang magbabasa po ako, siyempre, ipipili po natin yung video ni Tatay Digong. Walang audio nga lang kasi mayroong copyright music po ito eh. Basahin natin at siyempre bayani po sa atin si Tatay Digong. Nasaan ba? Tatay Digs, na-miss ka na namin, mga Pilipino. Ayan si Tatay Digong. Play natin habang nagbabasa po tayo para at least paano meron po kayong maalala sa Tatay Digong. Ito po yung official na message ni Tatay Digong. Ito ay Weaver, sabi. I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed to February 23 o February 27, 2026. I understand the consequences of my waiving the right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reasons are as follows. I do not recognize the jurisdictions of the International Criminal Court over my person. I am the Filipino citizen, horribly forced into a JIT and rendition to the Hague in the Netherlands in flagrant contraventions of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines, with a plane especially chartered for this purpose. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired,
and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo, ako magpabiling sulugoon. Rodrigo Roa Duterte. Parang nakakaiyak yung mensahe ni Tatay Digong, no? Dito po mga kabisnak, sinabi po ni Tatay Digong, tanggap niya na yung kanyang kapalaran. Tanggap niya na kung ano ang mangyayari sa kanya. Tanggap niya na mamatay siya sa kulungan ng ICC, sa kulungan ng Banyaga. Napakasakit po sa isang Pilipino. Lalo na po kay former President Duterte. Ba't ako naiyak? Naluha ako. Dinibdib ko kasi yung mensahe ni Tatay Digong, parang hindi ko sinadya maluha. Hindi ko sinadyang being emotional. Tsaka, hindi naman talaga ako emotional. Hindi to live. Ano to, upload video lang to. Pero, yung mensahe kasi ni Tatay Digong, nakakaiyak ko talaga. Lalo na pa ako. Lalo na po ako, guys. Bigyan po kami ng pagkakataon. Makasama si Tatay Digong. Ramdam mo yung pagmamahal niya sa atin mga Pilipino. Tayo, matatapang tayo mga Pilipino eh. Di ko mapigilang umiyak sa mensahe ni Tatay Digong eh. Kasi nga, lagi niya pong sinasabi talaga sa mga speech niya, sa amin din, napinto sa amin na hindi daw talaga siya papayag na mamatay siya sa ibang bansa. Hindi daw siya papayag na sa ibang bansa siya litisin. Hindi daw siya papayag na banyagang korte yung liliti sa kanya. Pero ito po yung kapalaran niya eh. Hindi ko alam na naiyak po mga kabisdak. Hindi ko po sinadya na maiyak. Pero grabe po yung kanyang mensahe. Wala na siya pong pakialam kung ano pong mangyayari sa kanya. Sa confirmation of charges, yung karapatan niya. Alam niya kung anong consequences dahil abogado siya. Parang ayaw na nang lumaban ni Tatay Digong dahil nga alam niya yung korting ito, itong ICC, wala pong karapatan magliti sa kanya. Kaya natin to. Sinsya na, hindi ko po ito ikakat dahil parte po ito ng ating pag-uusapan ngayon. Sipin mo, yung isang Rodrigo Roa Duterte. Tanggap na ang kanyang kamatayan diyan sa kulungan ng International Criminal Court sa lugar ng Banyaga. Pero, alam ko na darating ang panahon na merong tinatawag na there will be a day of reckoning. Naniniwala ako dyan. Nasaktan man tayo ngayon, naiyak man tayo ngayon, naging emotional man tayo ngayon. Pero, darating po talaga ang panahon na magdusa ang lahat ng mga demonyong gumawa kay Tatay Digong ng lahat ng ito. Tanda na yun. Pag-asa pa tayo. Lalo na po, si Vice President Inday Sara Duterte, talagang nagdeklara na. Sabi ko nga noon, Day, napipilitan kang tumakbo sa pagkapangulo ng ating bansa. Na kahit ayaw mo, labag sa loob mo, na kahit sinabi ni Tatay Digong noon, ng pagkapangulo ng ating bansa ay trabaho ng isang lalaki at hindi trabaho ng babae. Pero, mapipilitan kang suwayin yun dahil sa nangyayari sa tatay mo. Tayo nga, mga supporters, nasasaktan tayo sa nangyayari kay Tatay Digong eh. Paano pa kaya si Vice President Inday Sara Duterte? Wala na pong iba na gagawin ni Inday kundi tumakbo sa pagkapangulo na nagpasalamat po tayo ngayon dahil nagdeklara na po siya. Maging pangulo ka, Inday Sara, nang makaganti ka. Makaganti tayo dito sa mga traidor na mga Marcoses, mga traidor na mga Remulla.
mga traidor na mga Romualdez. Dapat parusahan itong mga to pag naging presidente ka, Day. At alam ko mangyayari po yun. Magbabayad ang mga hinayupak na ito. Tama po yung sinasabi ni Tatay Digong na mauubos kayo ni Inday Sara. So ito mga kabisdak, panoorin natin yung sinasabi dito ni Tatay Digong na mauubos kayo. At nangyayari yan, pag nagkataon, maging Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte ay mauubos po kayo. Hindi siya na po, naging emotional ako sa liham. Dinibdib ko kasi yung liham eh. Ni Tatay Digong, di ko maiwasan maiyak. Ito, pakinggan natin si Tatay Digong. Diba, narinig mo na yung busi niya. Trabaho nila yan. Dumaan ako pagka-presidente. Alam ko ang trabaho. Trabaho is trabaho. Trabaho nila, alam nila. So, that's really ito. Wala lang pilitan na, respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at life is, bigla lang sila na naman ang nasa kabila. So, what will happen? Alam na kanila ang possibility niya. It's just a matter of months actually. Kung manalo sa Inday pagka-presidente, saan ito? Ambi akong bag, May. May. Ambi akong bag. Ubus ito. Ayan ito po yung pinanghugutan ko po dito mga kabisdak. Pag nanalo si Inday Sara sa pagka-presidente, saan pupulutin ang mga ito? Ubos ito, ganun po talaga ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano po yung ibig sabihin ni Tatay Digong ng ubos. Ubos ba, makulong lahat? No? Parusahan lahat? Dahil sa ginawa ho ng mga Marcoses, Romualdez, Remulla Brothers, meron pang Abalos, meron pang Tory, kay Tatay Digong. Kasi nga tayo nga, di ba, naging emotional tayo, nasasaktan tayo sa nangyayari kay Tatay Digong. Lahat umiiyak nung mapanood si Tatay Digong na binitbit at sinakay doon sa chartered plane. Hindi natin alam kaninong eroplano yun. Eroplano ni Tambaluslos, eroplano ni Saldico. Sana Saldico, umamin ka na rin na yung eroplano na yun ay eroplano mo nang managot kayong lahat. Tuloy Tatay Digso. Kailangan siya ituri trabaho na nila. Kailangan Kinig ka lang. pigilan nila. Kailangan pigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inam. Mag-plus-plus yan. Tama ka dyan, Tatay Digong. Talagang hindi po nila mapipigilan ang pagkapanalo ni Inday Sara. Dahil naka-generate ngayon ng simpatiya. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin ng maraming Pilipino. Plus-plus talaga yan. Tuloy po, Tatay Digs. Ilang man sila, ibang presidente na naman. Saan ito pupulutin itong mga to? Correct. Ang problema, katrabaho lang ito. Happen to be. Ayaw namin. Ako, naiintindihan ko. Saan populutin ang mato? Itapo natin itong mga hinayupak na to sa Pasig River. Masyadong kadimondyuhan nila sa iyo, Tatay Diggs. Talagang darating po ang panahon na yun. Ako'y naniniwala po. Kaya tayo dito sa Bisdak Pilipinas, lahat ng YouTube channel ko, lahat ng Facebook page ko, nangangampanya na po ako sa inyo. Full support kay Vice President Inday Sara Duterte sa pagkapangulo. Nang maramdaman po natin ang ating tagumpay at ang pananagutan ng mga hinayupak na ito. Itong mga Marcoses, Romualdez, Remulla. Tuloy, Tatay Diggs. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi is, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice. So, go to the Supreme Court. Pag hindi, ako, Go to the Supreme dumaan ako Court. okay na sa akin. Well, nothing to lose na ako. Nothing to lose, absolutely nothing. Ayan po, ito po yung ipinaglalaban. Sana dadaan si Tatay Digong sa Supreme Court, sa lower court. Pero hindi po ito ginawa ng gobyernong Marcos. Kaya maraming Pilipino galit na galit talaga. Ito ay kidnapping. Alam naman ni Tatay Digong, siya po ay naging prosecutor. Pero nga sabi ni Tatay Digong, nating tulos. Nating tulos talaga kay Tatay Diggs. Kasi nagawa na ni Tatay Digong ang kanyang nagawa sa ating mga Pilipino. Naramdaman natin lahat yun nung siya po ay presidente. Sa kanyang edad, nagawa na niya ang kabayanihan niya. Ako naniniwala ho ako na lahat ng mga ganitong kagaguhang ginawa ng mga Marcoses, pagbabayaran po nila ito. Malapit na po. Tuloy natin, Tatay Diggs. Hindi ba rin ako sabihin mo tulong ng habang buhay? Wala, inciting to sedition. Hindi inciting to sedition. Inciting to sedition. Kaya mag-against humanity. Kalimutan ko ulit. Sa Hague. We are not exhibitory of sedition. Tingnan mo, dito pala talaga na makakalimutin na talaga si Tatay Digong eh.
Kasi sabi niya, inciting to sedition yung kinaso sa kanya. Crime against humanity. O yung isinampa sa kanya. Tingnan mo, kita mo yung edad ni Tatay Diggs. Talagang makakalimutan. 80 na yan, 80 plus eh. Tuloy Tatay Diggs. Oh. That's what they're doing now. Hindi ako, yan ang hindi papayag. Mhm. I am a Filipino, you are all Filipino. Citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, ang magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. Ito po talaga yung hinihingi ni Tatay Digong noon. Dito ako magpakulong. Prosecutor, Filipino judge. Dito po, Philippine court. Pero hindi po napagbigyan po si Tatay Digong. Handa naman harapin ni Tatay Digong lahat ng mga akusasyon. Kaso nga, dito nga sa ating bansa, wala rin naman talagang kaso si Tatay Diggs. Yung kaso na to, gawa-gawa ni Trillanes sa mga kaliwang grupo. Na hanggang ngayon, wala nga silang mga witness eh. Naghahanap pa. Kangaroo court nga yan, pira-pira lang yung hinayupak na anak ng kamuti na yan na ICC. Nakarma rin kayo, di ba? Tuloy oh. They're preparing you to bring you to the Hague. I am sure, I am very sure, I'm a lawyer, abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Maski na hindi tayo magkigay na, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi ko payag ang Supreme Court. Wala tayong extradition treaty. At saka nag-withdraw na tayo. Yes. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? That's a good question. Kaya mabubuk. Ayan po yung laman ng video. So yung kinuha ko po doon, yung sinasabi po ni Tatay Digong na kapag mananalo si Vice President Inday Sara Duterte, ay ubos kayong lahat. Alam niyo ho, tayong mga Pilipino ay likas sa atin ang pagkamatapang. Na kapag mayroong nagrabyado sa ating mahal sa buhay, hindi po natin hinahayaan na hindi man lang ho natin ipaglaban at may paghiganti. Kagaya po doon sa Mindanao, di ba yung mga kapatid natin mga Muslim, meron silang rido. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ganun tayo mga Pilipino. Pero ako sa akin, mangyayari talaga yan, sinasabi ni Tatay Digong. Lalo na po ngayon, na nagdeklara na po si Inday Sara, so lalong marami pong sumusuporta kay Inday. At siyempre yung mga nasaktan sa nangyayari kay Tatay Digong, lalo na ako, anak ng kagwang, naluha tayo kanina, naiyak. Hindi ko po napigilan, sorry, at saka mahirap pigilan, baka magkasakit tayo sa puso. Pag binabasa ko po yung Weaver ni Tatay Digong, talagang andun yung pagmamahal niya sa atin. Paulit-ulit na sinasabi na i-prosecute ako dito sa Pilipinas sa Filipino judge. Hindi ako papayag. At pati yung Supreme Court hindi pa rin umaksyon na inaasahan ni Tatay Digong na hindi papayag ang Supreme Court na dalhin, kidnapin si Tatay Digong papuntang dahig. Pero alam nyo, tanggap na ni Tatay Digong yung sinabi niya, mamatay ako dito sa kulungan, tanggap ako, pero hindi talaga ako magpa-prosecute sa foreign court. Ito nga yung International Criminal Court. Kasi parang, alam mo, insulto sa pagka-Pilipino ni Tatay Digong. Naging prosecutor siya, naging pangulo siya. Tapos, papayag lang tayo na litisin siya doon sa International Criminal Court. Sila po, yung banyaga, wala silang pakialam sa atin yan. Bakit ba? May naiambag ba sila sa pagdami ng droga, durugista? Tumulong ba sila masupil? Hindi man sila tumulong Yung mga biktima ng mga durugista sa ating bansa, tumulong ba sila? Maayudahan nila? Hindi sila tumulong. Kaya wala po silang karapatan. Tama si Tatay Digong, walang extradition treaty ang ICC sa Pilipinas at hindi na tayo miyembro. Pero ipinilit pa rin po ito ng mga kaliwang grupo kasabwat itong si Marcos, Romualdez Remulla. Tingnan mo itong mga mukha na to. Pumapayat na itong si Marcos, pumapayat na itong si Remulla. Mas mauna pa yata ito kay Tatay Digong tirikan ng kandila itong mga hinayupak na to Sa akin itong mga kawatan na to, mga buhaya, mga traidor sa bayan, darating ang panahon, talagang sisingilin po kayo ngayon ng kamatayan. Ganun ang mangyayari talaga ho dyan Sa akin lang Ang Panginoon hindi naman papayag na ang mga demonyo sa Pilipinas ay maghahari habang buhay. Bilang na lang yan, ilang taon na lang yan. Isa't kalahati na lang. 2026 na ngayon, 2027 na, filing na. Matatapos rin ang kademonyuhan ng mga to. Kapit lang tayo dahil sa pagdeklara ni Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Ngayon, nakaposisyon na lahat. Ang mga volunteers group, Muslim group, nagbolunteer na. Lahat naglabas na ng pahayag. Mga ibang kongresista naglabas na ng suporta. Kagaya ni Kiko Barsaga, talagang inilabas na po ang kanyang suporta sa social media. Hindi na po siya nagpatumpik-tumpik pa. At ito ang kailangan natin, dumami ang ating mga kampi.
Ito yung pinost ni Kiko Barsaga sa kanyang Facebook. President Sara Duterte 2028. Hindi na po ito ninyo mapipigilan pa. Wala nang contest dito. Araw na lang, taon na lang ang hintay natin. Pangulo na si Inday. Nakaguhit na yan sa mga palad ni Inday Sara. Darating po ang panahon, maniningil ang mga Pilipino sa mga traidor na Pilipino. Romualdez, Marcos, at itong Remulla Brothers. Talagang there will be a day of reckoning. Hindi nyo na po ito makukontes pa. Hindi nyo na po ito mapipigilan pa. Ang panahon ay wither lang yan. Darating po talaga ang tinatawag na panahon ng pagtutuos. Ito po ay nakaukit talaga ho ito. Sa akin lang. Sinaktan nyo ang mga Duterte. Sinaktan nyo ang mga Pilipino. Aba, pagbayaran nyo lahat ng inyong kademonyuhan. Lalo na po ngayon. Sabi ko na nga ho sa inyo kagahapon na wala na pong ibang mapuntahan si Inday Sara na political party. PDP Laban. Na sana po, Day, wag na po tayong magkambyo dito. Yakapin na po natin yung PDP Laban. At tiling ko lang sa iyo, Day, wag ka nang magpauto dito kay Amy Marcos. Kaya po nating manalo. Wag po tayong dumikit sa mga Marcoses. Dahil napatunayan na po natin noon. Ilang beses na po nakapagpa-number 1 si Tatay Digong ng Senador. Ng mga Duterte. 2019, nag-number 1 si Villar. 2022, nag-number 1 si Robin Padilla. Ngayon, 2025, nag-number 1 si Kuya Bungo. Mantakin mo yung endorsement power ninyo. Kaya no need na. Hindi na kailangan itong mga hinayupak ng mga Marcoses, mga traidor at mga salot. Pakinggan po natin si Atty. Raul Ambino. Naghayag na po siya ng suporta. Ang PDP Laban ay all out po ng support sa pagdeklara ni Vice President Inday Sara sa pagkapangulo. Narito po. Sir, magandang hapon. Ano po ang reaksyon ninyo bilang parte po ng PDP Laban sa naging announcement po ni Vice President Sara Duterte na siya po itatakbong Pangulo sa 2028? Tuwang-tuwa tayo, lalong-lalo sa PDP Laban. At matagal na po natin inaabangan yan na kung kailan magdideklara si VP Sara sa pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. At sa tingin natin ay ito yung tamang panahon para po siya ay nag-declare at nag-declare na nga. Kaya lahat po tayo sa PDP Laban ay tuwang-tuwa sa naging deklarasyon ng ating minamahal na pangalawang Pangulo sa pagtakbo niya bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. At tayo ay nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang ginawa at ina-appreciate natin yung kanyang paghingi ng mga patawad sa mga naging desisyon niya nung nakaraang halalan at hinihingi rin niya yung kapatawaran ng ating mga mamamayang Pilipino na patuloy na naghihirap na hindi sila naasikaso ng kasalukuyang pamahalaan at Sana po nga yung patawad na yan ay hindi na maulit. Lalo na ngayon, itong hinayupak din na Robin Padilla, pinipilit din si Amy Marcos na maging Vice President Inday. Wag na po, parang awa nyo na. Tapos baka sa susunod, magsusuri na naman, patawad na naman. Nasaktan na tayo ng unang bisis. Tapos ito na naman. Robin Padilla, anak ka ng kagwang ka. Mawawalan kami ng sa'yo, bilib, Robin Padilla. Mantakin, pagkadeklara lang ni Vice President Inday Sara, natatakbo sa pagka-presidente, sabay naman, sabi, si Senator Amy daw, yung kanyang vice-presidente, putangin na naman. Wag na! Matuto na tayo, nasaktan na kami. Nasaktan na tayo, naiyak na kami, naluha na kami. Tama na. Tama na, sobra na. Anak ng kamuti naman. Gamitin nyo naman, Robin Padilla, yung kukutin nyo. Wag naman masyadong, inumin naman talaga. Naalala ko si Robin Padilla noon na nagsasabi, kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. So paano ito ngayon? Kasalanan ng kapatid, hindi kasalanan ng anak. Hoy, Robin, nagkamali na tayo, anak ng kagwang ka. O ito, tuloy, attorney. tayo pa po siyang mga sinabi. At nakikiisa tayo kay VP Sara sa kanyang direksyon. At sabi ko nga, sasamahan natin si VP Sara sa pagtakbo niya bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Sir, ito ka about timing. Bakit timing ngayon, sir, sa gitna ng impeachment proceedings na balak nilang simulan sa House of Representatives? Well, yung timing kasi ay nagdidepende yan sa pakiwari ng isang tao. At sa tingin natin, dapat nga mas maaga pa niyang sinabi na yung katotohanan para hindi na tayo magkaroon pa ng mga paligoy-ligoy. Alam naman natin siya yung frontrunner sa lahat ng mga naglalabas ng survey. Pagkatapos ng eleksyon ng 2022, nakakuha siya ng more than 31 million votes o 32 million votes, ay talaga naman siya yung paunahing kandidato na sa pagkapangulo sa 2028. Kaya nga siya pinipilit na matanggal sa pwesto, siniraan siya, siniraan ng pamilya Duterte, ginawa nila kay Tatay Digong, etc. Pero nakita ni VP Sara na kailangan na niyang pumilos, kaya siya umalis sa kabinete, umalis sa administrasyon para libre-libre siyang makagalaw kung ano man po yung dapat niyang gawin para sa pamanan ng mamayang Pilipino. Pero yung mga katunggalingan niya, yung mga nagnanais na siya ay makapagsak, ayun, samot-saring mga inventong mga akusasyon ang kanilang ginawa at sinampal nga siya ng impeachment nung nakaraang taon na hindi naman po nagkunyagi at ngayon marami na naman po mga impeachment case na sinampas kanya. Sabi namin noon pa, last year pa sana niya, dineklara na tatakbo siya sa presidency 2028. Pero Correct. natuwa na rin po tayo na itong 2026 ay talaga pong sinabi na po ng ating mahal na Vice Presidente ang kanyang pagtakbo bilang kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Tama. Sabi na rin kasi, sir, na lahat ng gagawin sa kanya na paninira ay political motivated dahil may intention na siyang tumakbo. Nag-announce po siya. Well, matagal na nilang ganun naman talaga kahit na hindi pa siya nag-a-announce lahat naman ng ginagawa laban sa kanya ay politically motivated. Alam naman po natin yun. Alam ng mga kababayan natin yan. Hindi mo na yung natatago sa ating mga kababayan kung ano talaga yung intensyon ng mga tumutulig sa o kaya nag-uupos kay VP Sara. Kahit ano pang pagtakip ang gagawin po ngayon ng administrasyon, hindi mo na po nilang pagtatakpan yung malawakang korupsyon na nangyari, yung mataas na mga bilihin, paghihirap ng ating mamayang Pilipino, ng ating mga overseas Filipino workers, ay hindi na po natin pagtatakpan yan. Bagsak na po ang ekonomiya, mataas na po ang presyo ng mga punong bili, lalo na po ang bigas ngayon. Balita ko,
nasa 55 pesos per kilo na. Yung mga mabibili mo ngayon, mas may matas pang mga uri ng mga bigas. So, paano naman po yung ating mga babayang Pilipino na hindi na po nila kaya na suportahan po ang kanilang pamilya dahil po wala naman po silang pabili. Mahirap po yung hanap buhay sa kanila. Panig ng PDP Laban, wala pa pong National Party, CBP. Handa po ba kayo, sir, suportahan? Nakahanda po kami sa PDP Laban na kung sakali man po mapili po ni VP Sara na gamitin po niya yung Certificate of Nomination ng PDP Laban, nakahanda po kami pumirma ng kanyang kona sa pagkapangulo bilang standard bearer ng PDP Laban. Pero ano man po yung maging decision po ni VP Sara, all out po ang suporta ng PDP Laban. Sana Day, wag mo nang pakawalan yung PDP Laban Day kasi nga Day, yan ang pinanggalingan ni Tatay Digong. Nagiging presidente si Tatay Digong because of PDP Laban. Sana wag na tayong magkamali pang muli dahil nagkamali na ho tayo. At humingi na po tayo ng tawad, wag na po natin gawin muli. At humingi na naman tayo ng tawad. Kaya wag na po nating ipilit itong hinayupak na Amy Marcos maging vice presidente. Kung gagawin man ni Inday yan, wala tayong magawa at hindi ko po ibubuto itong hinayupak na Senator Amy. Inday Sara, all out ako dyan, pero Marcos, never to Marcos. Nasaktan na tayo sa mga animal na yan. Alam niyo po sa akin wala pong kahit anong gawin nila, hindi po talaga ma-impeach si Inday Sara. Bumuhos ba kayo ng trilyon-trilyon, magnakaw ba kayo ng kaban ng bayan kaliwat kanan, binta man ninyo yung ginto, Taliano Gold, Reserve Gold dyan sa Bangko Sentral, ang ending pa rin yan, mabibigo lang kayo. Oo, sabihin na lang natin, ma-impeach si Inday Sara dyan sa Kongreso. Pero ngayon nga, balita natin, wala silang numero. Kasi nga, lalo na po ngayon, nagdeklara si Vice President Inday Sara, makikita mo yung response ng maraming Pilipino. Kahit yung mga mainstream media, na kayo ng kagong napapahiya sila sa kanilang mga sariling FB page. Nagsosurvey sila, Matik, Inday Sara, Duterte, gustong maging presidente ang maraming Pilipino. Wala kayong magawa dyan. Mga dilawan, komunista, loyalista siguro, mga 10% lang sila. 10 to 20%. Exact ang kaya nilang i-provide na boto. Ganun lang nakikita ko, 10 to 20%. Pero yung 80%, 80 to 90%, kuha yan ng mga Duterte. Yan ang nakikita ko po dyan. Kasi tinitingnan ko sa kagabi, may mga survey. Lahat ng mga mainstream media, GMA, News 5, Billionaire News Channel, nag-survey sila doon, heart, saka yung like. Lahat talaga gusto si Inday Sara, heart. Big yes kay Inday Sara. May nakasimangot naman bumoto, pero ilan. Pero pag tiningnan nyo po, gusto talaga ng taong bayan na si Inday Sara maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Walang tanong-tanong dyan. Kasi nga, ang panahon ito ay panahon na po ng paniningil. Ikaw, John Vic Remulla, nangarap pa si John Vic Remulla maging, presidente. Sabi niya, sa 2028 daw, one-on-one. One-on-one ha, nagpa-interview na naman kagabi sa Bilyonaryo. Ang Remulla, hanggang dyan lang kayo sa Cavite. Naging DILG kayo, nagiging DOJ, nagiging ombudsman dahil kay Bangag. Pero kung hindi rin dahil kay Inday Sara, wala rin si Bangag. Mababawi yan. Alam mo si Remulla, ito si John Vic, lilitisin yan sa 2028. Bago malitis si John Vic, kasuhan si John Vic sa ombudsman. Ito prediction ko lang ha. Si John Vic, si Bangag, Remulla Brothers at saka si Romualdez, nakakasuhan talaga yan. Ngayon, para talagang makonvict ang mga animal kasi kasuhan man sila sa ombudsman, DOJ, merong Remulla sa ombudsman. Una siguro dyan sa akin nakikita ko, yung isang Remulla sa ombudsman, ma-impeach yan. Pag hindi man kukunin ni Satanas yan, dahil isang bulati na rin din, iwan ko ba, si Dayon, kung aabot pa ba rin to sa 2028, pati si Romualdez, talagang maramdaman nila yung conviction dito sa Philippine Court. Basta tayo, Tatay Diggs, mahal ka namin. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin po kami para sa bayan. Mahal po namin kayo. Salamat sa inyong kabayanihan. Kahit tanggap mo man ang inyong kamatayan diyan sa dahig, ay kami mukhang masakit pa rin sa aming kalooban at damdamin. Hoping pa rin kami na uuwi ka ng Pilipinas ng buhay at makapiling ka ng inyong mahal sa buhay at masaksihan mo pa ang pagkapangulo ni Vice President Inday Sara